tungkol sa tutugtog tayo ng instrumento. Ito po ay tungkol sa pagbibigay natin ng ating buong puso sa ating Panginoon para siya ay sambahin natin, para siya ay bigyan natin ng parangal. Today is all about Him. Today is all about Jesus. At kung tayo naman po ay may mga pinagdadaanan, nalulungkot, may mga problema sa pinansyal, may mga mabibigat na mga iniisip, tayo po ay welcome sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay iniimbitahan ng ating Panginoon na manambahan sa Kanya, na tawagin siya, na purihin siya. So, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tayo ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka, Panginoon. Ikaw ang may-ari ng langit, ikaw ang may-ari ng lupa. Salamat sa iyong kabutihan, Ama. Salamat, Panginoon, sa magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay magbigay ng papuri sa iyo, O God. Nawa po, Panginoon, sa mga oras na ito, sa aming pagkanta, sa aming galak, O God, mabigyan ka namin, Panginoon, ng parangal. At ang papuri, Panginoon, ay sa iyo lamang. We pray, Lord Jesus, na ma-encounter ka namin, Panginoon, sa gitna ng aming worship service, O God. We pray, Lord Jesus, na i-bless mo ang lahat ng may mga role, na mag-function ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang gawain, O God. Pinagpipray namin, O God, na bigyan mo, Panginoon, ng power, ng anointing, ang aming pastor sa kanyang paglilid ng kanyang mensahe mamaya. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami pinapabayaan. Salamat, Panginoon, na hindi mo kami natitiis, Panginoon. Salamat sa mga blessing, O God. Salamat sa mga problema, Panginoon, na lahat ng ito ay napagtatagumpayan namin. Kasama ka namin sa aming buhay, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, O God. We worship you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church! Awitin po natin ang ating welcome song at kumustahin po natin ang bawat isa.
namin na kayo po ay nandito ngayong Sunday. Kayo po ba ay handa ng sumigaw para sa pagpupuri sa ating Panginoon? Amen! Handa ba kayong kumanta? Amen! Handa ba kayong sumayaw? Amen! Amen! Sumigaw! Kumanta! Sa kapapang sa ating Panginoon! Sumigaw! Kumanta! Mas malakas para sa ating Panginoon! Hallelujah! Sumigaw! Kumanta! Magsayawang tayo! Sumigaw! Kumanta! Magsayawang tayo! Lahat ng nanghihingan sa kanyang sumama. Lahat ng katawan, sabay-sabay, iwanan ay pawin. Kaya, mga kapatid, ngayong araw na to, naisip mo na kung magpabiti ka ng Diyos sa buhay. Yung mga kagandahan na ipinadalog niya sa atin, mga problema na nasolusyonan, yung mga bagay na akala mo wala sa sinaling nabuhan, siya hindi niya tayo iwan. Minsan kasi, hindi natin nakikita yung kabutihan na ginagawa ni Lord kasi nakapiring ang ating mga mata. Akala natin hindi kumikilos ang mga kamay ng ating Panginoon. Kaya atin po siyang awitan ng goodness of the Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. Oh, my
From the moment that I it's all so every breath that I am made, oh, I
Panginoon, mula sa mahayag forever. Aming Panginoon at Diyos, marapat-dapat kang tumanggap ng papuri at parangal at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinapanatili. Pagpurihan po natin ng Panginoon. Siya lang po ang nag-iisang dapat nating pagpurihan. Siya po ang nag-iisa nating Diyos, nag-iisa nating kakampi, nag-iisang nagmamahal sa atin.
mundong ito, ikaw ang nag-iisang lumikha sa amin, Panginoon. Ang nag-iisang tatay namin, ang nag-iisang nagmamahal sa amin. Walang makakabagtan na kahit sino sa iyo, Panginoon. Karapat dapat kang pagpunitan, Panginoon. Salamat sa iyong mga kabutihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, na mga problema dumadating sa buhay namin, nagiging matatag kami, Panginoon. Sa kabila, Panginoon, na kami lumalayo sa iyo, pero ikaw ay patuloy na nagmamahal sa amin bilang isang ama. Maraming salamat, Panginoon. Ang aming papuri, Panginoon, ay para sa iyo lamang. Nawa, Panginoon, ang lahat na nandito sa loob ng church nito na nagpupuri sa iyo, Panginoon. Pagpalari po sila, Panginoon. Sa araw-araw na pamumuhay, Panginoon, salamat sa mga blessing, sa trabaho, Panginoon, sa magandang pangangatawan na pinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, solusyon sa aming mga problema. Maraming salamat, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na kahit anong oras, Panginoon, hindi mo kami iiwan. Kaya para sa iyo, Panginoon, ang aming ito, kay you alone, Panginoon. Ang aming papuri, Panginoon, ay aming pinapalik sa iyo, Panginoon, sa mga pagkitan. Wala kami sa iyo. Amen. At tayo po ang lahat bilang pagdalaw sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat ng mga kawikaan. Sa Kabanata 1, talata 1 hanggang 7. Ito po ang nakasaad. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Pangalawa, upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral. Upang ang mga salita ay magkaunawaan ay malaman. Pangatlo, upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay, sa katuwiran, karunungan, at pagkapantay-pantay. Pang-apat, upang mabigyan ng talino ang walang muwang sa kalaman at mabuting pagpapasya sa kabataan. Pang-lima, upang marinig din ng matalino at lumago sa kalaman at magkamu ng taong may unawa ng kahusayan. Pang-anim, upang umunawa ng kawikaan
at ng pagsasalarawan ng mga salita ng pantas at ng kanilang mga palaisipan. Pangpito, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan ay turo ng hinahamak ng hangal. Manalangin po tayo. Ama naming nasa langit sa lahat, salamat po sa inyong salita. Naway maipamuhay po namin ito ayon sa inyong kalooban nang sa ganon. Kaawaan mo po kami at bigyan ng mga biyaya at pagpapala at kapayapaan sa buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Amen, amen. Magandang umaga po sa lahat. Ayan, so praise the Lord sa kabutihan niya sa bawat isa. Nagpapabot ng pangamusta din si Pastor June sa bawat isa sa atin, okay? Ayan, so chinek ko yung 5-year sermon plan ko sa church na to. So, pagka wala kasi tayong mga udyok na ituturo or isi-sermon, binabalikan ko yung 5 years na sermon plan. So, sinilip ko May ng 2025, ang nakalagay ay Book of Proverbs. So, kasi ang goal natin talaga na mga nag-aaral ng salita ni Lord ay mabasa natin or mapag-aralan natin yung buong Biblia. Amen. Hindi lang yung favorite ko na topic or favorite na topic ni Pastor June, yun lang paulit-ulit namin ituturo. Hindi ganon. Kundi hanggat maaari, madaanan natin ang buong Biblia. Kaya most of the time, naka-book by book talaga yung exposition natin. In fact, sa prayer meeting, tapos na kami sa minor prophets. No? Tapos na kami sa Psalms, sa Ecclesiastes. Ngayon, pumunta na kami sa Torah, Genesis. So even sa prayer meeting, hindi lang po kami nagpe-pray doon, kundi chapter by chapter namin inaaral yung Word of God. Ganun ka saya yung pagpe-pray. Meron pang include na aral. Ayan. So ngayon, ang series natin ay Book of Proverbs. Okay, so Book of Proverbs. So kung may mga Bible kayo, buksan nyo ang Biblia nyo sa Proverbs. Maganda din to basahin sa NIV. So kung meron kayong NIV, maganda din sa English. Kasi yung Tagalog, puro kaalaman na yung translation. So nawala na yung mga salita talaga na dapat na binabanggit. Okay? Okay. So, ang title po ng sermon natin ngayon is The Beginning of Wisdom. Sino merong wisdom dito? Ayan. Sabi, ang gray hair is a sign of wisdom. Ayan. So, kung meron ka ng maputing buhok, may wisdom ka na. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, kaso yung mga nagko-color ng wisdom nila, ginagawa nila pwede lang din yun. Okay. So, ang wisdom po ay kaibahan po yan sa knowledge. Okay? Ano yung knowledge? Information. Ngayon, sa panahon natin, ang dami information, no? Sa panahon natin, merong AI. Pag gusto mo may malaman na isang bagay, i-type mo lang. Ibibigay na sa'yo. Okay? Information. Pero, ang wisdom po ay iba. Ito po yung sinasabuhay mo, yung natututunan mo. Amen. Amen. May knowledge ka tayo sa Bible. Tama? Lahat tayo. Sino dito maraming knowledge sa Bible? Taas ang kamay. Maraming alam. Ayan. Halos memorize na. Tanong, may wisdom ka ba? Ina-apply ba natin yung nababasa natin? Okay? So, yun yung kaibahan. Kaya, huwag tayo matisod. Pag may kakilala ka, grabe yan. Ang daming alam yan. Pero ang pangit ng ugali. Huwag kayong matisod sa gano'n na tao. Ibig sabihin, may alam siya, may knowledge siya sa Bible, pero wala siyang wisdom. Amen. Okay? At normal yun, hindi talaga lahat kaagad nasusunod yung salita ni Lord.
Minsan mabagal lang yung pag-apply. Okay? Kaya nga sabi ni James, pag ikaw pumasok sa simbahan, okay? At nakapakinig ka ng Word of God, tapos lumabas ka, hindi mo in-apply yon, yung natutunan mo, ang nangyari sa'yo, mas masama ka pa bago ka pumasok dito. Kasi at least dati, hindi mo alam yung dapat mong gawin. Ngayon, alam mo na, hindi mo ginawa, o di mas masama pa. Okay? Kaya, sabihan mo yung katabi mo, gawin mo ang naririnig mo. Ha? Ang tawag dyan ay wisdom. Amen? Hindi yung naririnig mo yung Word of God pagkalabas, kinalimutan na kaagad. Amen? So, ang wisdom po ay importante po yan sa buhay natin. Okay? Ang wisdom ay more on application. Malinaw? Ina-apply. Ang knowledge dito sa ulo. Alam niyo ba na according sa statistic, mas marami pong yung mayaman na hindi matalino. Mas maraming matalino na hindi yung mayaman. Alam niyo bakit? Kasi yung alam nila, sobrang talino nila, ang tagal nilang kumilos. Ayaw nilang magkamali. Lalo kung sanay sila, ang school, nire-reward yung perfect yung score mo. Nire-reward ka pag maganda yung nire-reward yung hindi ka magkamali. Pero sa totoong buhay po, ang mga umuusad, yung mga nagkakamali, yung hindi takot magkamali. Eh paano yan? Na-train kang hindi magkamali sa school. Pagdating sa totoong buhay pala, yung mga yumayaman, ginagamit yung pagkakamali nila para ma-improve yung sarili nila. While yung mga matatalino, ayaw gumawa ng hakbang kasi ayaw magkamali. O, tapikin mo yung nasa kanan mo, sabihin mo, huwag kang matakot magkamali. Ha? Ang sabi ng isang leader na si John Maxwell, ang sabi niya, if you are not failing 5 times a day, kung hindi ka nagkakamali ng 5 beses sa isang araw, hindi umuusad yung buhay mo. You are not growing. Okay? Kaya yan yung tinatawag natin na wisdom, no? Na ma-realize natin ano yung wisdom. Okay? So, sabi ko nga, ang nire-reward sa mundong to ay hindi yung matatalino. Ang nire-reward yung gumagawa kaagad ng action. Amen. Amen. Tapikin mo yung kaliwat kanan mo. Sabihin mo, actionan mo na. Marami kang plano, marami kang gustong gawin, pero hanggang drawing lang. Malapit na matapos yung summer, hindi ka pa rin nagbakasyon. Hanggang drawing lang yung dagat mo. Ha? Ang dami mong gustong gawin, hindi mo ginagawa. Hanggang dito lang. Amen. Sabihan mo yung nasa likod mo, actionan mo na kasi. Ha? Yan ang wisdom. Ang knowledge, ang dami mo nang alam. Ang laki na ng ulo mo. Jimmy Neutron ka na. Pero, pagdating sa application, kulang. Amen? Walang ginagawa sa buhay. Ang dami nang alam. Alam nyo, pinakamalungkot na part ng buhay, pagka nag-senior na tayo, yung mga bata dito, pagka binalikan mo at sasabihin mo, paano kaya kung ginawa ko yun? Paano kaya kung sinubukan ko yun? Yun yung masakit na pain. Ang tawag doon, pain of regret. Pain ng pagsisisi dahil hindi mo sinubukan yung bagay na pwede mong subukan. No? Amen? Tapikin mo na sa kaliwa mo, subukan mo na. Huwag kang matakot. Amen? Para wala kang pagsisiyan. No? Na pagka mo na, siguro bilyonaryo na ako ngayon or siguro ang iba na yung buhay ko ngayon. Walang ganon. At least, nagawa mo na ang dapat mong gawin. Hindi lang puro sa isip lahat. Amen? Amen? Okay? So, yan actually ang pinakabungad ng wisdom. Umaksyon ka. Okay? Actionan mo. Yung pangarap mo, sabi mo, magre-resign ka na, 5 years ka na, sabi mo na magre-resign ka na, di ka pa rin nakapag-resign sa trabaho kasi natakot ka. Amen. No? Kumbaga, kung meron mang gusto, gawin mo na. Actionan mo na. Kasi hindi mo malalaman hanggat di mo susubukan. Amen. No? Hindi mo talaga malalaman. Hindi mo malalaman.
Okay? So, balikan natin ang text natin. Ano sabi sa verse 1? Sino may sulat ng Proverbs? Si Solomon. Okay, kilala niyo si Solomon? Anak ni David. Sino nanay ni Solomon? Si Maria na naman. Nadamay na naman si Maria. Mahirap talaga. Pag konti lang alam natin sa Bible, no? Palagi na si Maria, si Joseph, si Bathsheba. Okay, kilala niyo si Bathsheba? Sino asawa niya? Si Uriah. Oh, imagine, di nyo alam yung chismis sa Bible. Alam nyo yung chismis sa kapitbahay, di nyo alam yung chismis sa Bible. Ang chismis sa Bible, si Uriah at saka si Bathsheba, mag-asawa. Ngayon si David na hari, nakita niya si Bathsheba naliligo. Ay, mahirap talaga. Oh, yung banyo niyo sa bahay, baka may makakita sa inyo maligo. So, nakita ni David si Bathsheba, nagandahan siya. Kasi sa panahon nila, ang mga paliguan ay walang bubong. Eh, yung bahay ni David, may second floor, may third floor. So, paglakad-lakad niya sa taas, nakita niya yung naliligo. At na-inlove siya doon. At sabi niya, papuntahin dito sa bahay. So, nagkasala si David. Ngayon, nagbunga yung kasalanan niya. Gusto na niyang ipapatay ang asawa ni Bathsheba para pagtakpan yung kasalanan niya. O, ano nangyari? Ang ginawa niya, pinauwi niya si Uriah. At anong sabi niya? Uriah, dahil magaling kita na officer, parang commander na eh. Uwi ka muna dito at yan, tulog ka muna sa bahay. Parang gusto niya mapagtakpan yung kasalanan niya para mapagkamalan sino ang tatay ng anak niya? Ni Bathsheba? Si Uriah, para parang gano'n, may nagsiman. Pagbalik, ba't buntis ka na? Di natin magkasama. Gano'n. So, pero this time yung hari, kaya niya pauwiin. Galing sa gera yung sundalo para mapagtakpan. Ang problema, pag-uwi ni Uriah sa bayan, hindi natulog sa bahay. Doon sa park natulog. Kasi sabi niya, ang hirap naman kasi, King, magpapakasarap ako kasama yung asawa ko. While yung mga sundalo ko doon, binubuwis ang buhay, hindi maganda. So sabi ni David, mahirap to, hindi talaga. So ano ginawa ni David ulit? Pinadala siya ng letter, sige, uwi ka na doon sa gera. Nakasulat sa letter, ibigay mo kay Jabez to, commanderin mo. Sabihin, ang nakalagay doon, ilagay siya sa harap kung saan siya pwede possible na mamatay. Imagine mo, no? Yung hari mo, binapadalhan ka ng letter. Hindi niya mabasa kasi nakaselyo. So, dumating siya doon at pinatay nga doon si Uriah. Tapos, inasawa na niya sino inasawa niya? Si Bathsheba. Ganon yung nangyari, no? So, sa panahon naman natin ngayon, hindi na ganon ginagawa. Pagka mayroong gustong asawahin ng iba, ang iba kinakasuhan ng rape. Para pag nakulong na, yun na, asawahin na. Yung natirang babae. Ganon yung nangyari doon sa isang kwento na nandun ako sa Bilibid. Isa yun sa binigyan ko ng dictionary ng Tagalog-English. Kasi sabi niya, di siya nakakaintindi ng English niya. Nung sinabihan nga siya, ang kaso niya rape, hindi niya naintindihan yung word na rape. Grabe, kawawa talaga. So, nung nandun na siya, ang kwento niya ganun. Dahil yung babae, yung asawa niya, ay gusto nang gawa ng, pinakasuhan siya ng rape. Ayun, nakulong siya. Tapos yun, may asawa ng iba. So, dito naman kay David, inasawa niya, tapos nagkaanak silang dalawa. Sino anak nila? Anong pangalan? Walang pangalan. Kasi, namatay yung anak nila sa kasalanan. So, yung unang anak nila ay namatay. Ang pangalawa, nagbuntis ulit. Sino na yon? Si Solomon. So, imagine niyo, no? Kaya masabi ko sa inyo, even yung pinakamalaking kasalanan mo, pwedeng gamitin ni Lord para sa kapapurihan niya. Amen. No? Imagine mo, doon galing si Solomon at siya ang naging sunod na hari. Sumunod kay David. Kasi yung panganay na paborito ni David ay nag-traidor sa kanya. Si Absalom. No? So, yun yung nangyari. So, si Solomon po, tanong, paano niya natanggap yung blessing na maging pinaka-wise na tao?
O, sino nakakalala sa kwento? Tanungin mo yung nasa kaliwa mo, alam mo ba yung kwento? Sabihin mo nga sa akin, paano niya nakuha yon? Anong ginawa ni Solomon? Ano? Hindi nyo rin alam Puntahan natin sa 1 Kings 3, verse 4. Tignan nyo, 1 Kings 3, verse 4. Anong ginawa ni Solomon? Na sobrang tuwa ni God sa kanya. Na pagkatulog niya, kinausap siya, ano kahilingan mo? Masyado mo ako napasaya. Bibigyan mo ako ng kahilingan mo, ibibigay ko sa iyo. Ano sabi? Tignan natin. 1 Kings 3 verse 4. Ano sabi dyan? Nahanap niyo na sa Bible niyo? Sinong walang Bible? Taas ang kamay. Bigyan ng Bible yan. The king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. And Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. Ano yung in-offer ni Solomon? 1,000. Sobrang, may imagine mo ba yung 1,000 burnt offering? Hindi natin alam kung ano, hindi masyado nilinaw dito kung baka ba yung in-offer niya. Basta sobrang dami ang inalay ni Solomon. Na burnt offering, ang burnt offering po, ito po yung sinusunog, walang tira. Hanggang buto, parang cremation, kumbaga. Susunugin talaga. At yung pleasing aroma nakakarating sa Diyos. So, ano yung ginawa? Yung offering, na sobrang offering ni Solomon, nag-trigger kay God, na nagtanong, ano ang gusto mo? Minsan, inisip natin, hingi lang tayo kagad, no? Pero hindi natin alam, kailangan natin malaman din yung kalooban ni Lord. Ano ba? Kasi yung pag-offer niya, according yun sa rules, sa statutes, sa dapat gawin, na tamang gawin. Okay? So, ano sabi dito? Sa 1 Kings, tuloy natin. At Gibeon, and the Lord appeared to Solomon during the night in a dream, and God said, ask for whatever you want me to give you. Kinagabihan, pumasok si Lord sa panaginip niya. Pumiling ka ng kahit ano, ibibigay ko. Tanong, kung ikaw yung tatanungin ni Lord, pumiling ka ng kahit ano ang hihilingin mo? I wanna be a billionaire. Yan ba yung hihilingin mo? Si Thomas Aquinas, si St. Thomas Aquinas, yung school natin dyan, Santo Tomas. Si St. Thomas Aquinas, meron siyang ganun din na opportunity, kagaya kay Solomon. Alam niyo anong kasi si Thomas Aquinas, sobrang kapal, sobrang dami niyang naisulat, sobrang laki ng contribution niya sa Christianity. Okay, sobrang dami niyang naisulat at ang galing ng theology niya. Na, nung bandang hulihan na, tinanong siya ni Lord. Habang nagsisimba siya, yung sa harap, bigla siya kinausap. At tinanong siya, parang naging vision bigla. At sinabi sa kanya, Thomas, you have served me faithfully your whole life. What do you want? Anong gusto mo? Tanong ko sa inyo, anong sinabi ni Thomas Aquinas? Sino nakakasagot? Pwede kayo mag-Google. Nasa Google yan. Alam niyo sabi niya? Only you, Lord. Only you. Hindi siya yung I wanna be a billionaire. Only you. Yun yung kanya, no? All this to see. So, ibig sabihin, hiniling niya si Jesus lang din. Only you, Lord. Only you. So, balikan natin si Solomon. Ano yung kanya? Wisdom. Amen? Amen? Kasi alam ni Solomon na wisdom yung pinaka-importante sa lahat. Pag meron ka nito,
kaya mong solusyonan lahat ng problema mo. Alam mo ba na bata lang si Solomon nung hiniling niya to? Teenager lang. No, kasi bata lang siya naging hari eh. Bata lang siya naging hari. Huwag niyo isipin na matanda na si Solomon naging hari. Bata lang siya. Sabi niya nga, okay, naging mabait. Oh Lord, naging mabait ka na sa tatay ko na si David. Ngayon, hindi ko alam ano hihilingin ko sa'yo. Isa lang, na mabaging mabuti akong leader sa mga tao. Bigyan niyo ako ng wisdom. Paano i-lead ang mga tao mo? So, wisdom po ang hiningi ni Solomon. Okay? So, ano ang purpose ng wisdom? Okay? So, sige. Diretso na tayo. Sa unang point natin, yung purpose ng Proverbs, verses 1 to 4. So, ano sabi dito? Verse 1, ang kahalagahan ng mga kawikaan, ang mga kawikaan ni Solomon, na anak ni David, hari ng Israel. Next verse. I-next mo na lang. So, dito sa English, for gaining wisdom and instruction. Okay? Yung wisdom po dito ay galing sa Hebrew word na chokma. Say it with me, chokma. Okay? Chokma means practical skills in godly living. So, naintindihan nyo ano yung wisdom? Practical. Yung normal na ginagawa, action, wisdom. Ibig sabihin, practical skills. Like a craftsman has skill in his trade. The wise person has skill in applying God's truth to life. So, ano daw yung wisdom? Practical. Yung naisa sa buhay mo, yung inaral mo. O kunyari, nag-aral ka ng engineering. Naisa sa buhay mo. Yung nag-aral ka, knowledge yun. Pero nung nagtrabaho ka na related sa engineering, wisdom na yun. Kaya mong gawin ang pinag-aralan mo. Okay? So, practical. Ano sabi dito? Wisdom and instruction. Etong instruction is yung disiplina. Amen. Amen? So, ang Proverbs daw ay para sa discipline. Tandaan niyo po, ang Proverbs, sinulat ni Solomon nung medyo bata-bata pa siya. Tapos, ang Ecclesiastes naman, sinulat niya nung senior na siya. Tanda na siya. So, si Solomon nagsulat ng Proverbs, si Solomon nagsulat ng Ecclesiastes, pero matanda na siya. Ayan, mapansin mo yung kaibahan ng dalawa. Sa Proverbs, ang dami niyang binigay ng mga wisdom sa lahat sa atin. Pero pagdating sa Ecclesiastes, sabi niya, everything is meaningless. Walang kwenta lahat. Nasubukan ko na lahat, nagpatayo na ako ng building, lahat ng magagandang architecture, nagtanim na ako ng lahat ng halaman sa buong planeta, nasa garden ko na. Naranasan niya na lahat. Ilan yung asawa ni Solomon? Ang iba, yun lang yung alam kay Solomon eh. Ilan yung asawa ni Solomon? 1,000. Kailangan ng 3 taon para makaikot yung lahat ng asawa niya sa kanya, gabi-gabi. Ganon. Ganon kadami po ang asawa ni Solomon. Ilan yung legal wife? Ilan? Ilan yung concubine? Ang legal, 300. Ang mistress or concubine, 700. Double check nyo na lang ha, i-fact check nyo. Basta either or. So yung mistress, 700. Pag sinabing mistress, sa panahon natin, anong tawag doon? Kabit. Ang sama pakinggan, no? Kabit. Dami naman. Kaya pala yung mga, daming asawa, hindi. O baka sabihin, gusto ko talaga maging Christian kasi gayahin ko si Solomon. Ganon ba? Hindi. I-explain ko sa inyo yung panahon nila. Si Solomon po ay isang hari. At sa panahon niya, ang ibig sabihin po ng Solomon ay peace, kapayapaan. Kung sa panahon ni David, napalaki niya yung teritoryo niya gamit ang pagkanker, pananakop, patayan, panahon ni Solomon, mas napalawak pa niya ang kaharian ni David, pero hindi sa patayan. Sa pamamagitan ng peace treaty.
Kapayapaan yung gamit niya. Solomon is peace. Ibig sabihin, yung, kunyari, yung hari ng Arabia, may anak na prinsesa. So, si Solomon, para may kapayapaan siya sa Arabia, meron siyang peace treaty doon, ibibigay ng hari ng Arabia yung anak niyang babae na prinsesa. At pakakasalan niya yun. Kasi habang yung babae, anak ng Arabia, nasa poder, nasa kaharian ni Solomon, hindi niya pwedeng i-conquer. Hindi niya pwedeng sakupin yung Arabia. Kasi nga, may peace sila. At andun yung prinsesa. So, yung 700 po na asawa, puro po yung prinsesa. Amen. Amen. Oh, kaya kung ikaw, wala ka namang kaharian na pinoproteksyonan, ba't mo papadamin asawa mo? Malinaw. Hindi ka naman si Solomon. No? Amen. So, malinaw? Bakit ganun yung ginawa niya? For peace treaty, kaya lahat ng mga hari sa mga tribal lang sa panahon na yun wala pang kingdom na konsepto. So, lahat ng mga tribes na nakapaligid doon, ibinibigay yung anak nila. Kaya, nagtitribune na lang sila kay Solomon. Alam nyo ba sa panahon ni Solomon, na ang silver ay parang buhangin na lang. Ganun kayaman sa panahon ni Solomon. Apaw-apaw talaga. Kasi ang dami, lahat ng ka-peace treaty nila nagbibigay ng tax or ang tawag sa panahon nila tribute. Di ba? Parang kagaya sa Pilipinas at sa buong mundo. Kung under ka sa Roman Catholic, you are required to give doon sa Rome. So, kumbaga parang may tax tayo sa Rome. So, lahat ng Roman Catholic, lahat ng nakukuha nilang offering, may binibigay doon. Okay? Sa Roma. Okay? So, ganun din nung panahon na yun. Na ito, tayo, lahat ng mga hari, nagbibigay din sila ng tribute or tax sa Israel. Kaya sobrang yaman ng Israel. Ang daming pumapasok na offering. Okay? So, yan yung nangyari dyan. So, ano daw yung wisdom? Chokma. Ang instruction, character training. Okay? Parang isang coach na tinitich or tinuturuan yung athlete niya. Ang athlete ba magaling na? Tanong, ang athlete ba marunong na, magaling na? Pwede. Tama? Pero anong ginagawa ng coach? Mas pinapagaling pa sila, mas pinapahasa pa sila. Bakit ang basketball team kailangan pa rin ng coach? Magagaling na yun. Sina Lebron na yun. Wala na lang. Sana silang coach. Bakit? Kasi yung coach po ang nakakakita sa hindi nakikita ng mga players. Tama? Ganon din po yung Word of God. Yung mga hindi natin nakikita, yun din ang kailangan natin na mabago sa buhay natin. Amen. Amen. So kaya, importante po ang Proverbs para sa training ng mga masasama nating ugali. Okay? So sabihan mo yung katabi mo, magpabago tayo sa Bible. Ha? Willing ka ba na magpabago sa Bible? O yung Bible ang babaguhin mo? Ang Bible ang mag-a-adjust sa'yo. Okay? Understanding. So, ano sabi? For gaining wisdom, instruction, for understanding. Ano tong understanding? Ang understanding speaks of discernment. Ano yung discernment? Ang malakas dito yung babae, yung discernment. Instinct, kutob, nakukutuban mo. Pagka yung asawa mo na bababae. Ayan. So, sino dito kinutuban, tapos tama? Huwag nyo na itaas yung kamay nyo para hindi kayo mahuli. Inyo-inyo na lang yan. Okay? Ang point ko, understanding speaks of discernment. Kumbaga, makakatulong sa atin. Kumbaga, pagka meron kang kausap at hindi mo alam kung anong motibo niya, kung maganda ba yung motibo niya o may masama siya, minsan hindi mo kilala yung tao. Pero yung kutob mo, ang lakas ng kutob mo, sinasabihan ka, huwag ka mag-partner dyan, huwag ka mag-partner dyan. Ang lakas talaga. Hindi ka nakinig. Nag-partner ka. Ano nangyari? Minalas ka nung naging partner mo siya.
Kaya importante yung discernment. Alam mo yung discernment. At saan nakukuha yan? Saan? Saan nakukuha yung discernment? Dito. Ha? Dito po nakukuha yung discernment. Hindi yung tamang hinala. Yung tamang hinala. Yung mga negative palagi yung discernment natin, hindi po palagi negative. Okay? So, kailangan may discernment po tayo. So, ang discernment po, malaking tulong po yan. Okay? Ako, medyo matigas ulo ko kasi man of action nga ako. Pagka may gusto kong gawin, ginagawa ko kagad. Minsan, sasabihan ako ni Lodi, huwag na kasi yan. Huwag mo na ituloy yan. Tigas ulo ko. Tinutuloy ko, ayun nga, nagka-problema nga. So, lesson learned din sa akin, no? Na minsan, at importante, makinig ka talaga sa discernment. O, mga asawang lalaki na nandito. Meron ba dito, mga lalaki? Taas ang kamay, mga lalaki. Meron ba? Pataas na kamay. Wala, mga lalaki dito. O, mga lalaki, makinig kayo sa discernment ng asawa niyong babae. Malakas ang mga kutob niyan. Okay? So, importante, makinig tayo sa kutob. Ngayon, tinatry ko makinig kay Lodi. Alam niya naman, medyo mahirapan ako makinig sa kanya, pero tinatry ko. Kasi nga, dahil sa mga, ilang beses na yung tumama eh. Ilang beses na yung tumama. So, importante talaga tayo mga lalaki, kahit ikaw yung nasusunod, marunong ka pa rin makinig. Ang hirap kasi makinig sa discernment ng babae kasi walang explanation. Hindi ma-explain. Sasabihin niya lang, basta, huwag mo lang gawin yan. Kasi nga, nakukutuban niya eh. Ang hirap naman mag-decision base sa kutob, no? Tama? Pero pag mga kutob na pala, importante, pinapakinggan din. Amen. Kasi yun yung regalo, discernment. Okay? So, another way ng discernment ay yung pagka nag-uusap kayo at meron ka naririnig na sa isip mo behind na nagsisignal na sa'yo. Pagka-signal na, sinisignalan ka na, huwag mo nang pansinin yan, huwag mo ituloy yan, pakinggan mo yun. Amen. Amen. Minsan may discernment sa'yo, sasabihan ka, sinungaling yan. Nagdadahil lang yan. Oh. So, may mga ganun, no? Discernment. So, ang discernment po ay nakukuha din po natin yan sa Proverbs o sa salita ni Lord. Okay? Ang discernment is like reading between the lines. Yung mga hindi niya binabanggit pero naiintindihan mo. Okay? Perceive what is true and right. Okay? So, itong mga binabanggit dito, yung instruction, yung wisdom, at yung understanding, para to usually sa mga young people or sa mga younger ones pa natin. Na maging guidance po. Amen. Maging guide po sa atin, mga young couple, mga young pro. Ito po ay discerning or guidance po sa atin para mai-apply natin yung Word of God. Okay? Isipin nyo na lang na ito ay parang Waze na app. Okay? Sino gumagamit ng Waze dito? Waze or Google Maps. Pag may pupuntahan ka na isang lugar, di mo alam, kailangan mo yun. Tama? At ganoon din yung Word of God. I-guide ka niya sa tamang daan. Na hindi ka na ligaw-ligaw pa kung saan-saan. Okay? Okay. So yan yung ano niya, yung purpose ng wisdom. Second, the call to the wise, verse 5. Ano sabi sa verse 5? Ano sabi diyan? Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kalaman. So, ang wisdom po ay hindi lang po para sa mga kulang sa wisdom. Kahit yung iniisip mo na matalino ka na, para din po ito sa iyo. Amen. Amen. Ibig sabihin, ang wisdom po para sa teachable. Kailangan tayo maging teachable. Amen. No? Papayag ka ba na operahan ka ng isang doktor na yung doktor na yon after niyang graduate, hindi na siya nag-aral ulit, hindi na siya nagre-review, wala na siyang inaaral na bago. Outdated na siya. Yun yung o-opera sa'yo. Payag ka ba nun?
Siyempre, gusto mo na patuloy siya nag-aaral, no? Patuloy niya, ini-improve yung skill niya. Ganon din po tayo na nag-aaral ng salita ni Lord. Amen. Kaya pagka nakaupo ka dyan at marami ka nang alam, huwag mo isipin na, ito para to kay ano. Ay, sayang, wala siya, para to kay ano. Hindi po ganon yung Word of God. Para po sa atin yan palagi. Amen. Amen. Okay? So, yung praise na to get guidance is like, steering wheel. No? Importante po yung guidance natin na makukuha natin sa Proverbs. Okay? So, ang tanong ko sa inyo, sino ba ang hinihingian nyo ng wisdom, ng guidance? Hindi, labas muna natin si Lord. Kasi si Lord talaga, nilalapitan talaga natin. Sa tao, meron ka bang hinihingian ng counsel pag nagde-decide ka? Oh, sabi ni brother, si pastor, o yung iba, asan kayo nakuha ng wisdom? Sa mga kachismisan nyo, anong gagawin ko dito? Mare. Or doon sa kainuman mo, hihingi ka ng wisdom doon, ay patay ka. Saan ka hihingi ng wisdom pag kailangan mo ng desisyon? Kailangan mo kumuha ng wisdom, counsel. Doon sa nag-aaral din ng Word of God, yung gusto din ng counsel ni God. Amen? Hingi ka ng wisdom. Huwag tayo maging self-sufficient na, kaya ko na to. Mga decision ko. Okay? Amen? Tapikin mo yung nasa kaliwa mo, tapikin mo, sabihin mo, humingi ka ng tulong. Ha? Huwag kang magmagaling. Lahat tayo ay kailangan natin ng guidance. Alam niyo ba't di naliligaw yung barko? Ba't di naliligaw yung barko? Anong hawak nila? Meron silang compass. Di ba? May compass sila, no? Yung palagi nakatutok sa north, no? Bakit kayo nakatutok yun sa north? Anong meron sa compass? Ba't di nagkakamali yun? Bakit? Ang compass po, na-attract po yung dulo nun sa magnetic field. Kaya palaging tuturo talaga yun sa north. Kaya palaging tama yung direksyon nun. Kaya kahit saan ka pumunta, yung end nun, tuturo ka talaga kung saan yung north. Kasi na-attract na siya sa magnetic field. Amen? Sino ang compass ng buhay mo? Sino hinihingian mo ng wisdom after mo humingi kay Lord? Amen? Meron kang problema, sobrang laki. Kanino ka hihingi ng wisdom? Alam nyo, ang problema na pinapadala ni Lord sa atin, inaalaw niya yun para magpakumbaba tayo. Amen? Kasi minsan, pag masyadong mataas na yung tingin natin sa sarili natin, kailangan tayong i-remind ni Lord na, oy, tao ka pa rin. Kaya i-humble tayo. Amen? Amen? Sino mayabang dito? Taas ang kamay. Ayan. Salamat sa mga honest na kamay, no? So, kung mayabang tayo, papadalan ka ni Lord ng problema para ma-remind ka at magpakumbaba ka. Amen? Amen? Alam niyo ba, lahat ng tao may yabang? Kahit na bata, may sariling yabang yun eh. Pag may bagong tsinelas na makulay, tumutunog o umiilaw, iyayabang yun sa mga kalaro niya. O, may sarili ka siyang yabang. Lahat po tayo may kanya-kanyang kayabangan. At pagka lumagpas ka na sa normal na yabang, doon ka na kukunin yung attention mo ni Lord. Ang dami mo nang nasaktan dahil sa kayabangan mo. Kailangan na kitang paluin para ma-remind ka na tao ka pa rin at may yuyukuan ka pa rin. Amen? Amen? Sino dito ayaw mapalo ni Lord? Oh, huwag ka nang magyabang. Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang mayabang. Para di tayo mapalo ni Lord. Amen? Pag tayo yumabang, papaluin tayo ni Lord, ipaparana sa atin yung tinatawag na suffering.
para ma-remind tayo na si Lord lang ang pwedeng sambahin. Sabihin nyo, gawa-gawa mo lang yung pastor. Pakilala ko kayo kay King Nebuchadnezzar. Yun yung pinakamayabang sa panahon niya. Anong nangyari kay King Nebuchadnezzar? Pinakain siya ng damo. Naging hayop siya. Kasi sa sobrang kayabangan niya. 7 taon siyang hinambol ni Lord. At nung binalik na siya sa normal, nung bumalik siya sa ulirat, hindi na siya naging hayop. Ang pinakaunang lumabas sa bibig niya, si Lord ang tunay na Diyos. Akala niya siya na yung Diyos kasi siya na yung pinakamakapangyarihan. Sa panahon na yun, para siyang Amerika. Para siyang presidente ng Amerika na lahat yung sa kanya. Doon niya na-realize, wala pala akong kapangyarihan. Isang ganito lang ng Diyos sa langit, maging hayop ako. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, hindi yan gawa-gawa yung sabi ko. Pag tayo lumagpas yung kayabangan natin, nako, pag marami ka nang nasasaktan dahil sa kayabangan mo, mapapalo ka na ni Lord. Amen? At pag napalo ka ni Lord, magpakumbaba ka lang. Amen? Huwag ka magmatigas. Minsan tayo, pag pinalo ni Lord, mas lalo pa tayo nagagalit. Mas lalo pa tayo nagmamatigas. Mas lalo pa tayo tumatapang. Amen? Paano ka papalag kay Lord? Lord na yun Ang sabi sa James, humble yourself in the mighty hand of God, for the same hand that humbled you will lift you up. Amen? I-humble mo daw yung sarili mo sa kamay ng Diyos. Mighty hand. Mapipisa ka pag pumalag ka. Pero pag nagpakumbaba ka, iaangat ka rin niya sa tamang panahon. Amen. Tapikin mo yung nasa kanan mo, sabihin mo, magpakumbaba ka. Ang mga nagpapakumbaba ay inaangat, at ang mga inaangat ang sarili ay binababa. Amen? Yun yung wisdom. Kailangan alam mo. Amen? Akala mo pag tinaas mo yung sarili mo, ibababa ka ni Lord. Kaya mas maganda pa na ibaba mo sarili mo para itaas ka ni Lord. Amen? Okay? Pagka meron dalawa nag-away, tanungin ko kayo, sino ang may control doon sa pag-aaway na yon? Yung sumisigaw o yung kalmado? Anong pinapakita ng sumisigaw? Nawalan siya ng control. Nagpakita siya ng kahinaan. Alam mo na, kung may kaaway ka, dapat ikaw yung kalmado. Amen. Amen. Kasi pinakita mo sa kanya kayo na, ito pala nagpapatrigger sa kanya, nawawalan siya ng control. Kaya, minsan yung mga anak, kaya-kaya nilang kontrolin mga magulang nila. Kausapin na yung kapatid nila, tingin mo, kaya kong galitin yan si mama. Gagawin ko lang to, magwawala na yan. Ang ginawa niya, nagwala na yung nanay. Sino ang may control ngayon? Yung anak o yung magulang? Yung anak. Kasi kaya kang galitin. Hanggat kaya kang galitin ng tao, ibig sabihin, wala kang control sa sarili mo. Amen? Amen? Sabihan mo yung katabi mo, kontrolin mo. Ha? Pag ikaw nagtaas ng boses, talo ka sa away na yun. Kasi pinakita mo na yung kahinaan mo na naapektuhan ka pala. Tama hindi? Pero pagka ikaw inano na, tapos kalmado ka lang, di alam ng tao Pati siya magdadalawang, tama ba ako o baka mali ako? Siya mismo nagdadalawang isip na kung tama ba baka mali yung pagkaintindi niya. Kasi ikaw ay kalmado. Hindi ka hindi ka basta-basta naapektuhan. Amen? Hindi ka nagre-react. Sino dito malakas mag-react? Lahat ng bagay nagre-react ka. Sabihan mo yung kaliwat kanan mo, huwag kayong mag-react. Ang gagawin mo, mag-respond. Iba yung react sa respond. Ang react, out of emotion. Sinabi niya yun? Tara, sugurin natin. Nagpadala ka sa emosyon mo. Ang respond ay nakapag-isip ka na ng malalim. Naisip mo na ang dapat mong gawin. At kinausap mo. Amen?
Amen? Bago ka mag-post, bago ka magparinig, bago mo siya i-chat ng kung ano-ano, siguraduhin mo, hindi yan pagre-react, kundi pagre-respond. Kasi pag-react yan, dinuruan kasi tayo ni Facebook, no? Mag-react. Angry. Angry ka kagad. Pagka may post doon, mga fake news, i-angry mo kagad yun. Dami. So, sabihan mo yung katabi mo, huwag kang mag-react. Sige, sabihan mo, huwag kang mag-react. Ha? Huwag kang reactive. Wisdom po yun, ha? Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo ini-expose yung sarili nyo kung saan yung nakaka-trigger sa inyo. Amen? Kontrolado mo yung sarili mo. Amen? Amen. Okay? Pag ikaw, nag-away kayo, hindi ka nagtataas ng boses, ikaw po ang may control sa usapan na yon. Kung sino unang sumabog, siya yung talo. Amen? O, sabihan mo yung nasa likod mo, huwag kang sasabog. Ha? Pag ikaw sumabog, talo ka. Amen? Okay? And ang last point natin, the fear of the Lord. Yun yung pinakita. The fear of the Lord. The foundation of wisdom ay yung fear of the Lord. Hindi yung takot na nanginginig ka sa takot, kundi may respeto, reverent awe, and submission. Amen? Tayong lahat merong love of God. Pero hindi lahat merong fear of God. Importante po magkasama yung love and fear. Dapat may pagmamahal tayo galing sa Diyos at meron din tayong takot sa Diyos. Amen? Kasi yung mga yung gumagawa ng sobrang kasamaan, yun yung mga walang takot sa Diyos. Minsan yung mga Christian, puno ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Pero takot, walang takot sa Diyos. O, sabihan mo yung katabi mo, matakot ka naman sa Diyos. Ha? Para matakot din tayo gumawa ng masama. Amen? Amen? Okay? So, ang sabi sa verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung word na beginning dyan ay yun yung pundasyon. Imagine mo kung ang isang building, walang pundasyon. Ang ganda, may mga bintana, maraming muebles. Ang ganda sa panlabas. Pero pag tinamaan ng bagyo yan, number 1 yan, bubuho. Tama? Hindi. Kasi walang pundasyon. Ganon din sa atin, kung tayo walang pundasyon, anong pundasyon dapat meron tayo? Takot sa Diyos. Amen? Tapikin mo yung sarili mo, matakot ka sa Diyos. Ha? Sabihan mo, kasi minsan walang takot na yun sa Diyos yung sarili mo. Matakot ka sa Diyos. Amen? Amen? Kasi minsan, love na love ako ni Lord, love na love ako ni Lord. Puro love na lang, wala nang fear. Amen? Balanse po dapat. Pag puro lang love yung meron ka kay Lord, aabusuhin mo yung pag-ibig na yun. Kung puro naman fear, meron ka kay Lord, puro takot. Takot ka naman palagi kay Lord. Wala ka rin pagsiserve doon. Kaya kailangan meron kang takot at meron ka rin love. Amen? Amen? Okay? So, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom. Ano daw? Ang tinutukoy dito na fool ay hindi yung mga literal na bobo. Hindi to. Ano dito? Tingnan mo sa verse 7, Ezekiel. O, ano sabi? Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Etong mangmang na tinutukoy dito, hindi yung literal na mangmang. Ang fool dito yung mga stubborn, matigas ang ulo, ayaw magpakorek, ayaw mapagsabihan. Pag pinagsabihan, nag-walk out kagad. Pag pinagsabihan, nagagalit. Amen? O, sabihan mo yung katabi mo, huwag kang magalit pag pinagsabihan. O, sige, tapikin mo. Lakasan mo, huwag kang magalit pag pinagsabihan ka. Ha? Minsan, ikaw na pinagsabi, ikaw pa yung matapang. Alam mo, magpasalamat ka pag may nagkukorek sa'yo, may nagsasabi sa'yo. Kasi ibig sabihin, yung nagsabi sa'yo, may concern.
Pag wala nang pakialam lahat ng tao sa iyo, hahayaan ka lang nila maging masama at wala na magsasabi sa iyo. Amen? Amen? Kahit pa sobrang sakit nung sinabi, grabe naman yun, sobrang sakit naman nun, di ko naman makain yun. Sabihan mo yung katabi mo, tiisin mo lang. Para yung alcohol sa sugat, di ba? Pag nasugatan ka, lagyan mo ng alcohol, ang happy. Tama? Pag may mga youth, mga bata, nasugatan, o alina, dalang na, may alcohol ako dito, magtatakbuhan na, ayaw mo talagay ng alcohol. Pero, malilinis yung sugat. Hindi na matetetano. Amen? Amen? Yung pangit mong ugali, nakakatetano na yan. Ang dami na nasusugatan dyan. Amen? Kaya, magpalagay ka ng alcohol, magpakorek ka. Okay? Kasi yung mga ayaw magpakorek, sila yung tinatawag na mangmang. Oh. Tanungin mo yung katabi mo, mangmang ka ba? Ha? Ba't ayaw mo magpakorek? Ayaw mo mapagsabihan? Ang mga lumalago yung buhay, yung maraming nag-a-advise sa kanila, yung maraming nagkukorek sa kanila. Alam nyo yung mga core natin, yung mga young people, nung dumating yan sila dito sa atin, ay, grabe. Sakit sa ulo, araw-araw, hanggang ngayon ata. Pero ngayon, nai-improve sila. Kasi kinukorek sila. Amen. Amen. Kaya kung mga young people, mga gusto nyo mapakorek, ay pasok nyo sa core. Magbabago. Hindi nasunod sa magulang yan. Nasunod kay Ma'am Lodi yan. Si Ma'am Lodi, kayang pasunurin yan. Minsan nga, yung hindi kaya pasunurin ng nanay, kayang pasunurin ng tita. Di ba? Ayan. Si Ezekiel, dito no. Minsan, di kayang pasunurin ng nanay, kayang pasunurin ng tita, si Ma'am Lodi. So, kumbaga, kailangan natin magpa-correct. Kailangan natin may nagsasabi sa atin. At ngayong araw, maghanap ka. Kung may kasama ka sa bahay madalas, sabihin mo, bigyan kita ng authority na i-correct ako. Pwede mo akong pagsabihan. Pag may nakita ka na hindi tama na ginagawa ko. Amen. Kaya mo bang sabihin yun ngayon? Hanapin nyo na yung mga malakas mag-correct dito. Lapitan nyo. Uy, correct mo ko ha. Bantayan mo ko. Kasama mo sa bahay, mas maganda kasi palagi kang kita nun. Amen. Amen. Okay, number 1 talaga na taga-correct natin, asawa. Okay? Bonus na yung meron tayong kasama sa church na pwede mag-correct sa atin. Amen. Huwag po tayo maging mangmang na pag pinagsabihan ka, nagagalit ka, magdadabog ka, magwawala ka. Ikaw na nga yung may kasalanan, ikaw pa yung galit. Amen. At ayaw mo pa tanggapin na ikaw yung may kasalanan. Paano mababago yung ugali natin kung hindi tayo magpapakorek? Gusto mo ba hanggang pagtanda mo, ganun ugali mo? Kung ano ugali mo nung 10 years old ka, ngayon 40 ka na, ganun pa rin ugali mo. Walang pinagbago. Kasi ayaw mo magpakorek. Amen? Tapikin mo 5 tao. Sabihin mo, magpakorek ka. Sige, 5. Sige, ikutan mo yung paligid mo. Magpakorek ka. Ha? Magpakorek tayo. Magpakorek daw, sabi. Magpakorek. Magpa-check naman yun eh. Kaya talaga. Okay? So, yan lang po ang mensahe natin ngayon na sa wisdom na patuloy natin pag-uusapan. Beginning of wisdom. Ano yung pundasyon? Wisdom, the fear of the Lord. Ang takot ng Diyos ang pundasyon natin. Amen? Ano yung mangmang? Yung ayaw correct. Ayaw magpatama. Ayaw mapagsabihan. Amen? Nagtatampo ka agad at ayaw na magsimba pag nasabihan. Okay? Sabihan mo yung nasa harap mo, huwag ganun. Huwag ganun. Tayo po tayong lahat at manalangin. Kausapin natin si Lord. Panginoon, at
Patawarin niyo po kami kung kami ay naging mangmang. Galit na galit kami, Lord, pagka kami ay napagsasabihan. Ayaw namin, Lord, na makorek kami. Ayaw namin na mapagsabihan kami. Ayaw namin. Kasi ayaw namin tanggapin sa sarili namin na nagkakamali din kami. Tulungan niyo kami, Lord, na hindi maging mangmang, maging teachable, magkaroon ng tao na pwede mag-correct sa amin. At magkaroon din ng tao na pwede mag-guide sa amin, Panginoon, sa desisyon namin sa buhay. Huwag niyo po kaming pabayaan, Panginoon, sa aming kamangmangan, sa aming katigasan ng ulo. Huwag niyo po kaming hayaan, Lord, na magpatuloy ang aming kasamaan. Tulungan niyo po kami, Lord, na baguhin ang aming sarili. Hindi po namin kaya ito, Panginoon. Only by your help, Holy Spirit, na mababago namin itong mga bagay na ito. Tulungan niyo po kami, Lord God, sa inyong salita. Salamat, Lord, sa pag-remind sa amin na kailangan namin magkaroon ng takot sa inyo. Patawarin niyo kami, Lord, kung puro na lang kami pag-ibig ninyo. Nakalimutan namin na kailangan din namin matakot sa inyo, Panginoon, na meron din dapat kaming katakutan. Sorry, Lord. Ibalik niyo po ang fear of the Lord sa aming mga puso. Ibalik niyo po yung takot sa aming mga puso, Panginoon, na matakot din po kami sa inyo, Lord. Na may respeto kami sa inyo, na may pagsubmit kami sa inyo, Panginoon. Sorry, Lord, kung naging rebellious na kami, matigas na ulo namin, at gusto namin gawin ang gusto namin gawin. At yun na nga, Panginoon, at pinaalalaanan niyo na kami, at pinalo niyo na kami gamit ang mga problema para kami ay bumalik sa inyo at magpakumbaba. Patawarin niyo kami, Lord, na kahit pinapalo niyo na kami, ayaw pa rin namin magpakumbaba, Lord. Nagmamataas pa rin kami sa inyo. Ayaw pa rin namin tanggapin na kami ang may mali. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Humble us, Lord God, for in due time you will lift us up. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord. Hindi lang puro plano, Lord. Hindi lang puro nasa isip. Kundi may sa buhay namin, may isa-apply namin. Hindi lang kami maging mabuti sa isip namin, kundi pati sa gawa, Panginoon, maging mabubuting tao kami, Lord. Hindi yung mabuti kami sa isip lang namin, pero ang tingin ng mga kapwa namin ay masama kami, Panginoon. Dahil hindi nila nakikita yung kabutihan na nasa isip namin, Lord. Na nasa isip namin, mahal namin kayo. Pero hindi nila nakikita, Panginoon, na mahal namin kayo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipakita sa aming kapwa na mahal namin kayo. At yun ang practical wisdom, Panginoon, na may sa buhay namin ang iyong wisdom, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging man and woman of action, Panginoon, para maabot namin yung gusto niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Wala kami magagawa kung wala ka, Lord. Thank you sa pag-humble sa amin, Lord. We repent and we turn away from our sins, Lord. Forgive us, Father God. Nagkasala kami sa iyo, Lord, sa isip, sa salita at sa gawa. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Mga bagay na hindi dapat namin ginawa ay nagawa po namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At mga bagay na dapat namin gawin ay hindi po namin ginawa. Patawarin niyo rin po kami, Panginoon. Hindi po namin kayo minahal na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong kalakasan. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong pagpapatawad. Tulungan niyo po kami na maging masunurin at may sa buhay ang mga nakasulat sa iyong aklat. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri sa iyo lamang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen, Amen, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Maaari na po tayo makaupo. Para po sa ating communion, every first Sunday of the month, nagse-celebrate po tayo ng Holy Communion. Ang Holy Communion po ay para po ito sa lahat ng Kristiyano. Lahat ng may personal na relasyon kay Lord. Pag ikaw po ay tinanggap mo na si Jesus na tagapagligtas,
pwede ka po mag-take nito. Pag ikaw po ay tinanggap mo si Jesus at nagpabaptize ka, pwede mo rin po gawin ito. Okay? Sa mga wala pang personal na relasyon kay Lord, hindi po namin kayo pinipilit na sumali. Okay? Pwede po next time nyo na gawin. Pero kung meron na kayong personal na relasyon, pwede nyo na po itong gawin. Okay? So, tinatawagan ko po yung mga elder natin para mag-assist sa akin sa ating Holy Communion. Bibigyan ko po kayo ng panahon na makapag-pray. Kausapin niyo po si Lord. Ano yung mga kailangan mong ihingi ng kapatawaran? Ayun na po yung time na humingi ng kapatawaran kay Lord. Kung sino yung mga dapat kong patawarin, yun na rin yung time para magpatawad. Habang lumalapit sa inyong elemento, kuha po kayo ng tig-isa at sabay-sabay po tayo na hindi ito, wala po mauna. Kung meron ka kailangan patawarin, wala ka sa patawarin. Bago ka mag-take na communion. Bawal mag-take na communion yung may sama ng po. Kaya kailangan mo patawarin. Dapat mo patawarin. At ito, kung meron kang nagawa ng masama, ayun din ang dapat mo hingihan ng kapatawaran. Galing sa bahay, nagawin yung mga asawa, ayun ang panahon na magpapatawaran. Ang ating ginagawa ay isang simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa katawan ni Kristo na ating tagapagligtas. Sa Roman Catholic, ang itong tinatawag na union, ang tawag nila dito ay, ang paniniwala nila sa theology ay transubstantiation. Ibig sabihin ay pagka yung pare inangat na yung tinapay, nagiging literal na katawan ng Diyos. At saka yung dugo, pag inangat, nagiging literal na dugo ng Diyos. Sa atin mga protestante, sa atin hindi tayo naniniwala ng transubstantiation. Ang paniniwala natin ay ito ay simbolo ng katawan ni Kristo at saka dugo ni Kristo. Hindi siya nagiging literal na katawan at literal na dugo. Okay? Kailangan malinaw natin yan. At ang paniniwala naman ni John Calvin, isa to sa gusto ko, na hindi lang siya simbolo, kundi ang katawan at saka yung tinapay at saka yung wine, si Holy Spirit na nanaman dyan. Pagka pinag-pray natin at kasama natin. Amen? Amen. Isa yun. Yun yung pinapaniwalaan. Lahat po ng may elemento, tayo lahat. Nung gabi, na si Jesus ay na-try ko rin na at kinabukasan ay papako siya sa krus. Nung gabi, na siya ay tatalikuran ng kanyang mga disipulo, kinabukasan siya ay duduraan
lalagyan ng koronang tinik, hahampasin, papapasanin ng krus, tutusukin ng tagiliran. Lahat ng yun nangyari. Bago yun, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ito ang aking katawan. This is my body, which is broken for you. Take it, do this in remembrance of me. Shall we do likewise? Pagkatapos nila maghapunan, kinuha niya ang atensyon ng kanyang mga disipulo at inangat niya ang bino o ang wine at sinabi niya sa kanyang mga disipulo, this is the new covenant of my blood. Take, drink, do this in remembrance of me. Dagdag ni Pablo, for as you eat this bread and you drink this cup, you proclaim the Lord's death. He rose again until He returns. Shall we do likewise? Inihiling ko si Elder Quadrat na mag-pray. Panginoon Diyos, marami pong salamat na pinagkalugod sa amin ng isang araw, every first Sunday of the month, to celebrate this Holy Communion. Alam namin, Panginoon Diyos, na naalala po namin ang iyong mga ginawa paghihirap, yung hapti kirot na iyong naranasan sa iyong katawan, at naranasan na yung pagdanak ng iyong dugo, Panginoon Diyos. Panginoon, pinaalala sa amin, Panginoon, na bunga ng aming kasalanan, kayo po ay napako sa krus, alang-alang sa aming kaligtasan. Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin na may pagkita rin namin ang iyong ang aming pag-ibig sa iyo. Tulad mo, Panginoon Diyos, na inalay mo ang iyong buhay, ikaw na matay sa krus, bunga ng iyong pag-ibig sa amin. Panginoon, may papakitan namin ang aming pag-ibig sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita at pagsasabuhay ito, Panginoon. At tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na ang iyong banal na Espiritu na nananahan na sa amin bilang mga anak mo, Panginoon Diyos, ay manatili sa aming puso. Na maging gabay namin, maging guide namin, mag-lead sa amin sa maayos na pamumuhay. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang lahat ng mga anak mo na nag-join ng celebration sa Panginoon. Palagasin mo, Panginoon Diyos, ang aming pananampalataya at tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na maging masunurin hanggang sa aming buhay o hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Diyos sa iyong mga salita na aming nagtututaran, itinamumuhay, at alam namin na sa pamamagitan nito, kami po ay i-bless mo, Panginoon Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. At sa nakikita niyo po, meron pa po mga tira dito. Meron pa po tayong mga kapatid na hindi pa po nakakaroon ng relasyon kay Lord. Nawa, ma-invite din natin sila para wala nang tira next time at lahat ay makakilala na sa Panginoon. Maya, maaari na po tayo makaupo sa presensya nito. By way of response, kakanta po tayo ng isang hymno. Ang title po ay Trust and Obey.
Amen. Pwede na po tayo umupo.